Matapos ang pag-reveal sa layunin na Uzuki na ang plano pala nila ay ang Wasakin pala, ang JAA, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 75 and 76 ng Sakamoto Days, ay sa wakas malalaman na natin ang sumunod na mga kaganapan matapos ang pag-disguise at pag-infiltrate ni Sakamoto sa JCC sa tulong ng kakayahan ni Nagumo, at matutunghayan din natin ngayon ang gagawing pagkilos ng ating mga bida para mahanap lamang ang database ng JCC na magre-resulta sa isang enkwentro. Kaya naman, this is Mr. Mekan at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimulang chapter dito sa isang kaunting flashback ng pagpaplano ni Sakamoto. Nasabi rito ni Lu na medyo matagal na raw siyang nagwa-wonder na diba ang JCC ay isa lang daw paaralan. Bakit may intel daw sila doon kay Slur? Sagot naman ni Sakamoto na ang database daw ng JCC ay may detalyado raw kasing record ng paaralan, pati na ang records ng mga estudyante from past to present. Nilalagay daw kasi nito ang basic info ng kanilang students gaya na lang ng edad, kasarian, blood type, ang weapon na ginagamit nito, pati na ang martial arts at specialty nito, as well as ang mga activities o ginagawa ng estudyante na yan even after na nitong graduate. Kaya kung sisilipin lang daw nila ang database, ang lahat ng mga estudyante roon ay parang hubot-hubad na rin dahil sa mga info na nakalagay doon. Tanong naman ni Shin na bakit parang? Sagot naman ni Sakamoto na parang kasi may urban legend daw ang mga students sa JCC. Isang urban legend na naalala naman ni Hisuke na sabing ayon sa urban legend ay may secret room daw sa main library o sa opisina ng vice principal. Naayon naman kay Sakamoto na during daw sa kanyang time noon sa JCC ay usap-usapan daw kasi ang misteryosong room sa ilalim ng southern stairs o hagdanan, na maaring ang room na yan ay ang lokasyon kung nasaan ang database. So, hindi pa pala sure mga kaibigan o base lang sa rumors ang patungkol sa database na nalalaman ni Sakamoto. Nasabi naman ni Luna, so rumors lang daw pala ang meron sila ngayon. Sagot naman ni Hisuke na oo, at wala pa raw kasing nakakahanap sa room na yon. Darag pa ni Sakamoto na noon during daw sa exams si Nagumo at Akao ay magkasabay daw na sinubukang hanapin sana ang room na iyon para makakuha ng test answers sa mga nagdaang students sa nagdaang taon. Pero in the end ay wala rong room na nahanap si Nagumo noon at nadamay pa raw siya sa ginawa ng dalawa noon. Kaya napatanong naman si Shin na kung ganun ay paano raw nila ngayon mahanap ang room na yon, na kung noon pa nga ay di nga raw ito nahanap ni Sakamoto. Kaya sabi naman ni Sakamoto na well ngayon ay nandirito na raw si Shin sa kanila. Sabi naman ni Luna tama kasi wala rong makakatago kay Shin. At dito na nagsalita si Sakamoto na titignan daw niya ang mga rumors kung papasok na siya sa JCC. Habang si Shin ay ang gagawin daw niya ay ang babasahin naman daw nito ang thoughts ng mga guro at estudyante doon. Kaya tugon naman ni Shin na masusunod po. Matapos yan ay dito naman sa present, may kita si Sakamoto na nagdi-discuss ngayon bilang si Aoi. Nasa isipan ngayon ni Akira ay sabi niya na wow, may tao palang kasing lakas din daw noon ni Rion. Naghiyawan naman ang mga lalaking estudyante rito kasi napaka-cool daw ng bagong teacher nila na ang cute daw nito. Masama naman ang tingin ni Sakamoto sa mga estudyante na yan at minememorize pa nga niya mga kaibigan ng mga mukha ng mga may masamang tingin sa kanya o sa appearance ng kanyang asawa. Dahil na napaisip naman itong ilang mga estudyante na nakakatakot daw ang gurong to kasi napakasungit ng pagmukha dito ni Sakamoto mga kaibigan. Maya-maya pa biglang lumaki ang tiyan ni Sakamoto at natanggal ang botones ng kanyang suot-suot na tumama pa sa ulo ni Akira. Kaya agaran namang huminga ng malalim si Sakamoto at bumalik na sa normal ang kanyang katawan. Nasabi naman sa kanyang isipan na muntik na raw yun. Nagtaka naman ng ilang mga estudyante sa kung ano raw ang nangyari kanina. Tinanong naman ni Akira si Sakamoto kung nakita na ba raw sila noon. Nasagot naman ito na hindi pa raw talaga. Dito naman sa prof ay nagwa-wonder siya ngayon mga kaibigan kasi pamilyar daw ang mukha ni Akira, na nang tinignan niya ang full name nito ay laking gulat niya na Akao pala ang last name ni Akira. May kita pa nga na kinilabutan talaga itong professor at sinabihan si Akira na bumalik na sa upuan nito, na ipinagtataka naman ni Akira pero pinamadali siya dito ng professor mga kaibigan na umupo na talaga. Maya-maya pa'y nakaramdam pa rin ng takot ang prof na nung nakita niya raw kasi ang last name ni Akira ay parang bumalik daw ang mga memories niya noon nung bubugsarado raw siya noon ng kanyang senior na si Rion Akao. Nasa isipan naman ni Akira ay sabi niya na napaka-weirdo ng paaralan na ito, na hindi raw talaga siya maglalast dito. Matapos ang eksenang yan ay dito naman sa kanilang 4th period, which is ang shooting practice, ay may kita na nagpapaliwanag dito ang kanilang professor na sabing makinig kayo. Unang-una sa lahat, kung di nyo kayang gumamit ng barel sa gustong paraan ay di talaga kayo magiging hitman. Dahil ang kahit na ano raw na lisensya na nag-i-involve sa pagiging hitman ay nagre-require daw ng isang estudyante na may grade A o mataas pa sa grade na yan pagdating sa firearm skills certification. At for today
today's class daw ay ang matututunan daw nila ay ang tungkol naman sa mechanics ng baril at sa kung papaano sila bumaril. Kaya ngayon ay assemble daw nila ang kanilang baril at barilin daw ang target na nasa 100 meters away sa kanila. At ang lahat ng yan ay gagawin lang daw nila sa loob lamang ng 1 minuto. Mga salitang nagpasabi naman sa ilang mga estudyante na pag-assemble at pagbaril daw sa loob lamang ng 1 minuto. Imposible raw yan. Nasabi naman ng prof na kailangan daw nilang bilisan upang ma-hit pa raw nila ang target as many as possible. Pero kung mali raw ang pagkaka-assemble nila ng baril, ay posible raw mawalan pa nga sila dito ng daliri kung aksidente raw ma-misfire ang baril na yan. Sabay dito na niya sinimulan ang timer. Kung kaya't may kita naman si Akira na nagpapanik na nasabi naman itong dalawa na ang pag-assemble pa lang daw sa baril sa loob lang ng 1 minuto ay napakahirap na raw, na nakakainis na may extra part pa raw. May kita naman na ang iilan ay nakapag-assemble na at nabaril na ang target, pero ang ilan ay naabutan din ng time. Nasabi naman ng prof na kaunti lang daw sa kanila ang nagawang mabaril ang target nito, pero karamihan daw talaga ay di pa nga raw nagawang ma-assemble ang kanilang mga baril, na napaka-hopeless naman daw ng class na ito. Maya-maya pa tinawag naman ng prof na ito si Sakamoto na sabing, "Hoy, trainee teacher, ipakita mo nga sa kanila sa kung paano talaga ito gawin." Kaya nakatuon na ngayon ang atensyon kay Sakamoto. Nasabi naman itong prof na dapat ay bilisan na raw ni Sakamoto na pumunta na raw ito sa station ngayon. Habang sa kanyang isipan ay sabi niya na ipapahiya raw niya sa harapan ng lahat itong bagong trainee para makita raw nila na wala raw trabaho para sa mga babae. Nananagsalita na ang prof na sabing ready, go, ay may kita na mabilis nang na-assemble ni Sakamoto ang baril at binaril na niya mga kaibigan ang target nito, at ang lahat ng shot ay bullseye talaga, na after 1 minute ay 67 shots ang kanyang nagawa, na lubos na napasurpresa sa profesor. Sa isipan naman ni Sakamoto ay sabi niya na bumagal na raw siya. Napansin naman ni Sakamoto na tinitignan ngayon ng ilang mga students ang all-time record ng shooting class. Nasabi naman ng isa na may mga sikat daw na pangalan na nandirito, na sa isipan naman ni Sakamoto na kung all-time records daw yan ay siya raw talaga ang first place. Subalit sa all-time record na yan ay ang first place na nakapagtala ng score of 96 shots ay isang taong walang pangalan, at pangalawa lang dito si Sakamoto, bagay na ikinagulat ni Sakamoto. Sabay narinig niya ang conversation ng mga students na sabi nitong isa na usap-usapan daw ng first place dito ay isang taong tinatawag sa pangalang Dragoon. Narinig niya raw na may ibon daw ito, na napakalakas daw nito kasi may tattoo pa nga raw ito sa kanyang noo, na isang tattoo na bullseye, na para bang ini-imply nito sa kanyang mga kalaban na sige, subukan niyo akong barilin. Ayon pa nitong isa na wala raw nakakaalam kung ano na raw nangyari o ginagawa ng taong yon after na graduate daw ito sa JCC. Kasi ngayon ay naging legend na raw ang taong to. Nabase sa conversation na yan ay narealize ni Sakamoto na ang number 1 sa list ay si Hisuke pala, na si Hisuke ang tinutukoy ng mga estudyante rito. Matapos niyan ay dito naman sa South Building sa Weapons Production Department sa Research Laboratory ay may nagsalita naman na galit na sabing sino ba raw ang nagmelt sa kanyang weapon para sa raw materials, na baka si Natsuki raw, na ang sirang ulong yon, na wala raw siyang pake kung top daw ito sa kanilang class. Hindi raw niya ito hayaang magsigasigahan dito sa loob ng lab, na dapat ay hulihin daw nila si Natsuki. Maya-maya pa sa male bathroom ay may kita naman si Natsuki na nagsa-cellphone na sabing kainis. Napaka-hassle kasi nagalit na raw siya. Maya-maya pa dumating naman ang lalaki na sumigaw na sabing, "Natsuki, nasan ka?" Sabay inisa-isa niyang binuksan ang mga banyo, na sabi naman ni Natsuki na nakakatakot daw. Maya-maya pa sa isang banyo ay nabuksan naman niya si Shin na nagbabasa ngayon ng manga. Natanong naman ng lalaki na, "Sino ka ba? Hindi pa kita nakita sa area na to." Sumagot naman si Shin na sabing, baka ito siguro yung," sabay may kita na may binuklat siyang isang page na sabing, baka ito ang school tropes na nababasa ko sa manga, na kung saan ay ihaharas ka ng isang senior. Dala pa ni Shin na by the way ginagawa niya raw ngayon ang pagcutting class upang magsigarilyo sa bathroom na school trope. So parang ginagaya dito mga kaibigan ni Shin ang kadalasang storya ng mga characters na nasa school, na matagal niya na raw pangarap na gawin ito. Subalit kwinelyuhan lang siya nitong lalaki na sabing, "Sige, ipagpatuloy mo yung trip mo, kundi papatayin kita." Maya-maya pa dito na kumilos ng mabilis si Shin at inatake ng mabilisan na lalaki na ngayon nawalan na ng malay. Nasabi naman ni Shin habang nagbabasa na ang kanyang gagawin raw pala sana kanina, na siguro yung time kanina na kinwelyuhan siya ay ang kanyang dapat nasasabihin ay pakiusap, pakawalan mo ko. Na ngayon ay nafe-feel niya tuloy na parang isa siyang typical talaga na teenager. So ganito raw pala talaga ang school, na sana ay ma-explore pa raw niya talaga ang school na to, na according daw sa manga na binabasa niya ngayon, na ang taong katabi raw niya
ng upuan ay ang taong magpapa-introduce daw talaga sa kanya dito sa paaralan. Maya-maya pa lumabas naman si Natsuki na sabing senpai o senior. Ayos ka lang ba? Nagulat naman dito si Shin kaya ay napasabi naman si Natsuki na sabay pina-invisible na niya ang kanyang sarili mga kaibigan na sabi naman ni Shin na teka, hindi ka makakatakas dito. Sabay tinake daw niya ito na sabing ano bang ginagawa mo rito, invisible freak? Nasabi naman sa isipan ni Natsuki Seba pala na nakakainis daw itong telepath ni Shin. Sumagot naman si Seba na sabing sa tingin ko ay napagkamalan mo lang ako sa isang tao na kilala mo noon. So si Natsuki ay si Seba pala na ang taong nakaharap noon ni Shin at Hisuke mga kaibigan. Na siya pala ang leader ng Weapons Production Department at first year researcher pa lamang siya dito. Sagot naman ni Shin na ibulgar mo ang lahat ng impormasyon na nalalaman mo tungkol kay X. Sagot naman ni Seba na ibig mo bang sabihin ay tungkol sa lab gig? Isa lang daw yung freelance na trabaho noon na wala raw talaga siyang alam patungkol kay X. Na nang binabasa ni Shin, ang isipan nito ay nalaman niya na hindi nga nagsisinungaling si Seba. Maya-maya pa bigla namang sinuot ni Seba ang kanyang hoodie na isang hood na nagbablock daw sa electromagnetic waves na ngayon na suot-suot niya ito ay di na raw mababasa pa ni Shin ang kanyang iniisip. Na nang sinubukan nga ni Shin na basahin sana ang isipan ni Seba ay kaagad itong sumablay kaya umalis na lang si Shin na sabing kainis. Tatanungin ko na sana ang tungkol sa database. Nagsalita naman si Seba na sabing database. Tanong naman ni Shin na may alam ka ba dyan? Sagot naman ni Seba na di ko alam. Masakit raw kasi ang kanyang balikat kaya may hirap dong maalala ang tungkol dito. Sabay ngumiti ito na sabing gutom ako. Mga salitang ikinainis naman ni Shin mga kaibigan. Kaya na may matapos niyan ay dito sa kantin ay may kita naman ng ilang mga students na may tinatarget na gusto nilang barilin. Nasabi naman ng isa na sawa na raw siya sa JCC Rice Bowl. Na sa kanyang pagbaril ay ang kanyang tinamaan ay ang JCC Rice Bowl nga mga kaibigan. Sabay lumabas na ang receipt nito. Bagay na ikainis nitong estudyante na tanong naman ni Shin na ano ba raw yun? Nasabi naman ni Seba na tignan natin ano kaya ang gusto kong kainin dito. Sabay pinakita rito na ang JCC Rice Bowl ay may ingredients pala ng brown rice, rasyon ng mga sundalo, gulay at mga tira-tirang pagkain. Maya-maya pa'y nagulog naman ng coin si Shin at sinubukan niya rito ang ginawa ng mga estudyante kanina. Na dito ay tinamaan ni Shin ang steak lunch. Bagay na ikinamangha ng mga estudyante na sabi naman ng isa na baka ay maswerte lang daw ang first year na yan. Sabi naman ni Shin kay Seba na ititreat daw niya ito ng pera lamang na dapat ay tamaan daw ni Seba mismo ang target. Kaya dito na nagpa-invisible si Seba at lumapit sa target mismo at binaril ito. Nasabi naman ng ilang mga estudyante na madaya raw ito. Matapos niyan ay nakuha na ni Seba ang isang ramen. Nasabi niya rito kay Shin na ang database ay siguro nasa teacher's room o sa library daw. Baka nga wala raw talaga doon sa dalawang yon kasi wala raw talaga siyang alam patungkol sa bagay na yan. Kung kaya't kinelyo na siya rito ni Shin na inis na sabing pinabili mo pa ako ng pananghalian mo pero wala ka palang info na mapuprovide dito. Sagot naman ni Seba na salamat sa pagkain habang ang ilang mga students ay gusto na napatayin ni Shin ngayon itong si Seba. Tinanong naman ni Seba si Shin kung first year ba raw ito. Sagot naman ni Shin na first year daw siya sa assassination department. Kaya dagdag pang tanong ni Seba na di ba si Mafuyo ay nasa assassination program din daw. Sagot naman ni Shin na magkasabay kaming pumasa sa test noon. Yun ay sabi naman ni Seba na nakababatang kapatid daw niya si Mafuyo. Isang revelasyon na ikinagulat naman ni Shin na sabing totoo? Kaya pala nagme-make sense yan kasi pareha kayong mga siraulo. Sabi naman ni Seba na ganun ba? Sabi naman ni Shin na kung iisipin niya wala pala talaga siyang nakitang mga nakasabayan niya noon na pumasa ng test na hindi niya sila nakita dito sa paaralan na nag-wonder tuloy siya sa kung ano na raw nangyari sa kanila. Umalis naman si Seba na sabing kung di siya pupunta rito sa school, well mas maganda raw yan. Tanong naman ni Shin na bakit? Sagot naman ni Seba na dahil ang JCC ay naging isang problema na raw ngayon. Matapos sa eksenang yan ay dito kay Sakamoto na nilagyan ng stamp ang mga documents sa napakabilis na paraan ay namangha naman ng ilang mga professor kasi napaka-hardworking daw ng bagong trainee. Pero sa isipan pa rin ni Sakamoto ay sabi niya na kailangan daw niyang mahanap ang database sa lalong madaling panahon kasi ang disguise niya ay mawawala raw eventually. Maya-maya pa may umapproach naman sa kanya na isang matandang teacher na matapos niyan ay nagkaroon naman sila ng conversation na sabi rito ni Sakamoto na gusto mo bang i-follow up ko ang mga estudyanteng hindi nagpakita sa klase? Sagot naman ng teacher na ang mga estudyante raw sa panahong to ay napaka-sensitive kasi na nagtatago raw ang mga to sa mga dorms at sa iba pang lugar dito. Tugon naman ni Sakamoto na ganun ba? Sabi naman ng teacher na gamitin daw ni Sakamoto ang lakas nito kasi bata pa ito para mabuksan daw ang puso ng mga bata. Kaya umalis na rito si Sakamoto na sa kanyang isipan ay sabi niya na ito na raw ang kanyang tsansa na maimbestigahan ang library na magaling kasi makakatakas na raw siya sa desk work. Subalit sinabihan naman siya ditong teacher na nasa kabila raw ang daanan papapuntang dorm. Na matapos niyan ay
ay sa sumunod na eksena ay nakarating na nga si Sakamoto sa labas ng dorm. Nasabi rito ni Sakamoto na mahirap daw na maging teacher. At ayon dito na nasa 15 hours na lang daw natitira bago tuluyang mawala ang disguise ni Sakamoto. Maya-maya pa sa loob naman ng dorm ay may nag-uusap-usap dito ng mga estudyante na sabing sino ba raw yung babaeng nasa labas. Na bago pa ba raw siya na bakay naparito raw ito sa kanila para sa isa na naman daw lecture na ibibigay nito sa kanila. Na well, kailangan na rin nila itong turuan sa batas ng dorm na ito. Kaya naman sa pagpasok ni Sakamoto ay may napansin siya kagad dito nang makikita na ang mga pader ng dorm ay may pinta ng X. Na habang nakatingin si Sakamoto sa mga X mark ay may kita sa kanyang itaas ang dalawang estudyanteng papaatake sa kanya na magkasabi namang sinangga ni Sakamoto gamit lamang ang board paper at pen. Bagay na kinagulat naman ng dalawa na sabi naman ni Sakamoto na ano bang problema niyo mga bata. Maya-maya pa ay may tatlo namang papa-approach sa kanya na ang isa ay may daladalang kumukulong tubig na sabing wala kaming sasabihin sa iyo matanda, umalis ka rito. Sabay in-splash niya kay Sakamoto ang mainit na tubig mga kaibigan, subalit kinuha lang ni Sakamoto ang cup noodles na nasa kanyang gilid at nilagay dito ang mainit na tubig habang papatake sa kanya ang mga students. Kaya na may nilagay na ni Sakamoto ang cup noodles na sabing mukhang kailangan niyo talaga ng disiplina. Nasabi naman nila na bobong teacher daw itong si Sakamoto kaya hiniwalay na ni Sakamoto ang chopstick at tinarget niyang isa na nagpatusok sa chopstick sa damit nito at nagawa ni Sakamoto mapa-attach ang chopstick sa pader na nagpahang sa bata. Maya-maya pa iniwasan naman niya ang atake ng isa sa pamagitan ng pagdaan sa pader, sabay kumuha si Sakamoto ng dalawang hanger na nakasampay at pinaikot-ikot ito para ma-deflect ang bala ng mga baril nitong dalawang students na pinagbabaril ngayon si Sakamoto. Na matapos niyan ay mabilis na nilagay ni Sakamoto sa likod nitong dalawa ang hanger at inattach ni Sakamoto ang hanger sa may malapit sa ceiling dahilan na kasamang nakahang dito itong dalawa na galit kasi nai-stretch na raw tuloy itong kanilang damit. Maya-maya pa habang nasa may drawer ngayon si Sakamoto ay muli na namang may umapproach sa kanya kaya ginamit ni Sakamoto ang drawer para tamaan talaga ang likuran nitong isa habang itong isa na nakatalon at papaatake sa kanya ay siniko naman ni Sakamoto ang likod nito dahil na nabitawan itong kutsilyo, sabay pilit niya itong pinasok sa drawer at sinipa ito para masarado ang drawer. Kung kaya't ang ilan sa mga estudyante ay tumakbo na lang na sabing malakas pala siya, umalis na tayo dito, subalit biglang may vacuum cleaner na dumikit sa ulo nitong isa na kung saan ay kumuha pala si Sakamoto ng vacuum, sabay sinitch on niya ito dahilan na na-vacuum niya ang buhok at pinaladkad ni Sakamoto sa pader itong estudyanteng to at tuluyan niya itong pinatumba gamit ang vacuum. So nakatikim talaga tuloy sila nitong lakas ni Sakamoto mga kaibigan. Pero ang tanong ano kaya ang dahilan sa kung bakit may mga marka ng X sa dorm na ito at bakit ayaw pumasok ng mga estudyante na nandirito sa klase. So ano kaya ang naghihintay dito kay Sakamoto? Well, malalaman natin lahat ng yan sa susunod na chapter na punong-puno ng bakbakan kasi itutuon na ang eksena sa misyon ng tatlong order member na sina Nagumo, Shishiba at Usaragi na isang misyon na mauuwi sa isang matinding bakbakan. Kasi dito man natin tatapusin ang chapter sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.